Hindi ka pa ba matutulog, mahal? Kanina ka pa nakatutok dyan sa phone mo, ah. Oh, seafood na naman. Parang ang sarap kasi. Ewan ko ba? Bigla akong nag-crave. Ikaw ba? Gusto mo rin? Teka, bakit parang patibong yung tanong mo? Ano na naman binabalak mo, ha? Hindi ka naman siguro nagilihi, no? Hoy, hindi ah. May bago kasing bukas na seafood resto sa bayan. Nakita ko lang sa mga poster kanina nung pauwi ako. Grabe, parang ang sarap. Ah, kaya pala kanina ka pa nanonood ng mukbang. Planado tong eksena mo, sure ako. Oo naman, plinano ko talaga. Sabi ko na eh. Iniisip ko nga, sana yayain tayo ni Jun bukas. Kaso, baka busy ka. Ha? Bukas agad? Oo, Miyerkules na ngayon tapos sa Sabado na birthday ni Jun. Kung di pa tayo lalabas bukas, kailan pa? Pwede naman. Tapos ko na rin yung report ko for the week. Maaga ako makakapag-out bukas. Sama na rin natin sila Ate Beth at mga bata. Sama na naman. Parang kailan lang magkakasama kami. Kailangan ba talaga laging kumpleto? Okay lang ba sa'yo, mahal? Teka. Huwag na pala. Birthday din naman ni Jun sa Sabado. Hayaan na lang natin siyang pumili kung saan niya gustong kumain. Sure ka? Oo, para tipid na rin. Titiisin ko na lang muna tong cravings ko. Sige. Oh, halika na. Matulog na tayo. Bukas mo na lang ulit ipagpatuloy ang mukbang marathon mo. Okay. Dear Love, ako si Ira, Mrs. ni James. Anak namin si June. Matagal na kaming kasal. 8 taon na. Maayos naman kami. Wala kaming malaking problema. Pero may isang bagay na matagal ko nang gustong itanong sa asawa ko. Kung bored ba siya sa amin? Sa akin at sa anak namin. Kasi sa tuwing yayayain ko siya lumabas, bihira kasi na kami lang pamilya. Parang bilang lang sa daliri yung mga pagkakataong lumabas kami ng kami lang. Kadalasan, kasama namin palagi yung pinsan niya, tita niya at kung sino-sino pong mga kamag-anak. Pagod na ako. Mabait naman sila sa amin. Lahat sila. Pero, hindi ba pwede na minsan lumabas kami na kaming 3 lang? Minsan, gusto ko lang maramdaman na amin ang mundo. Kahit sandali lang. June, anak! Bumangon ka na! Baka malate ka pa sa school mo. Mahal, ikaw nga kumulit sa anak mo. Ihahanda ko lang yung baon niya. June, anak! Kumain ka na dito. Kanina ka pa ginigising ng mama mo. Ano pong ulam? Ano pa ba? Hindi yung paborito mong hotdog at itlog. Ayun! Gagalaan na naman po akong pumasok sa school. Dapat lang. Kasi sinarapan talaga ng mama mo ang pagprito ng ulam mo. Ah, nga pala anak. Malapit na birthday mo. Saan mo gusto kumain? Pwede po bang sa Mr. Chicken na lang? Di ba kakakain lang natin doon kasama ng mga pinsan mo nung nakaraan? Wala ka bang ibang gusto? What if doon na lang sa seafood resto? Gusto mo ba subukan doon, anak? Oo nga, Mama. Sakto, parang gusto ko rin kumain ng hipon at crabs. Oh, di ba, mahal? Sabi ko sa'yo eh, nakakatakam talaga mag-seafood ngayon. Kayong mag-ina talaga, naku. Pare-parehas kayo ng hilig sa pagkain. O sige, doon na lang tayo sa seafood resto. Yay! Chill ka lang muna anak. Baka masyado kang ma-excite. Hindi ka pa makapag-focus sa school activities mo ha. Hindi po, Papa. Gagalingan ko pa nga palagi para maging very good po ako sa inyo ni Mama. Tama yan. Sakto. Libre daw si tita mo, pati anak niya sa Sabado. Isama na rin natin sila. Ay, Bakit anak? May problema ba? wala po. Siya, ubusin mo na yung pagkain mo. Baka malate ka pa sa school. Papasok na ako sa opisina. Mahal, mauna na ako. Mama! Oh,
anak, saan ka naman galing? Ang dumi-dumi na uniform mo, oh. Maaga po kasi kaming pinauwi ni teacher. Kaya naglaro po muna kami ng mga kaklase ko sa playground. Naubos mo naman ba yung baon mo? Siyempre naman po, paborito ko yun eh. Aba, mabuti naman. Oh, halika na muna, umuwi na tayo. Magluluto pa ako ng hapunan natin. Okay po. Mama, bakit po palaging sinasama ni Papa sila Tita Beth? Ayaw po ba ni Papa na tayo lang muna? Hindi ko rin alam sa papa mo eh. Siguro gusto niya lang makipag-bonding sa kapatid niya at sa mga pinsan mo. Kaya palagi niya silang sinasama. Kasi po, palagi na lang silang sumasama sa banding natin tatlo ni Papa. Ang takaw pa ni Ronron. Palagi niyang inuubos yung pagkain. Yun kasi ang gusto ni papa mo, anak. Kaya kailangan nating intindihin. Pero alam mo, sa susunod, susubukan nating isuggest yan kay papa mo. Sa birthday ko po kaya, pwede po bang tayong tatlo muna ni Papa ang kumain sa labas? Di ba po sabi niyo ni Papa, ako naman po ang masusunod sa birthday ko. Dali na ma, sabihin mo po kay Papa. O sige anak, mamaya pag uwi ni papa mo, itatanong natin yan. Hindi lang pala akong nakapansin nun. Pati pala si June. Sa totoo lang, nakakabahala para sa isang bata na maramdaman niyang parang hindi siya sapat. Bilang ina, pinaliwanag ko kay June na kailangan niyang intindihin ang papa niya. Kaya sinubukan kong kausapin si James tungkol sa request ng anak namin. Noong una, ayaw niyang tanggapin. Sinabi pa niya na sinabihan na raw niya si Beth na sumama. Narinig ni June ang maliit naming pagtatalo ni James. At siya na mismo ang nag-request sa papa niya. Sa awa ng Diyos, pumayag si James. Aaminin ko, sobrang na-excite ako nung pumayag siya. Sa wakas, makakapag-bonding na rin kami ng kaming tatlo lang. Inisip ko pa nung pagkakataong yun, na sana mas maging masaya ang birthday na yun ni June. Mahal, nabigay mo na ba sa staff yung cake ni June? Oo, sabihan ko na rin kung kailan siya kakantahan. O anak, masaya ka naman ba ngayong birthday mo? Opo Mama, thank you po sa inyo ni Papa. Tinupad niyo po yung request ko. Ang saya-saya ko po. Buti naman anak. At dahil dyan, may surprise pa kami ni Papa para sa'yo. Ano po yun Ma? Pikit ka muna. Tapos bibilang tayo hanggang 3, okay? Sige po. 1, 2, 3! Happy birthday, June! James, bakit nandito sila, be? Pinapunta ko na rin sila. Kasi sayang naman yung birthday ni June kung tayong 3 lang. O, di ba? The more the merrier. Ron, ikaw na naman? Anak, di ba mas masaya ang birthday pag mas maraming kasama? Akala ko po ba, Papa, tutuparin niyo po yung request ko. Sinungaling po pala kayo. Anak, yung bibig mo. Mama! Hayaan mo na. Sa susunod na lang yung request mo, anak. Ano ba yung request ni June? Baka pwede pa naman pagbigyan. Ang request ko po, gusto ko kami lang Kaming 3 muna sana magpapakuha para may bago kaming family picture. Sige na. Beth, upo na muna kayo. Mama! Mamaya na lang pag-uwi, anak. Anak, pumasok ka muna sa kwarto mo. Talaga ba, James? Akala ko ba nangako kang tayong 3 lang sa birthday ng anak mo? Ano bang masama sa ginawa ko? Kapatid ko si Beth. Hindi masamang isama ang pamilya sa ganitong selebrasyon. O bakit? Gusto mo bang itanim sa utak ng anak natin na magdamot sa sariling pamilya? Hindi yan ang punto ko. Nangako ka sa anak mo. Di ba nag-usap na tayo? Tapos ano? Harap-harapan mong ipinakita na nagsinungaling ka sa kanya? Oh, sino ngayon ang mali ang tinuturo? Ano? Kakalimutan ko na lang na may sarili rin akong pamilya? Alam mong hindi yan ang intensyon ko. Ang gusto lang namin ni June,
magkaroon tayo ng oras na para sa atin. Yung tayong tatlo lang. Eh bakit? Nagkulang ba ako bilang asawa? Bilang ama? Bakit gusto niyong pagdamutan yung pamilya ko? James, magsabi ka nga. Nababagot ka ba sa amin ng anak mo? Ano? Hindi. Bakit naman ako babagot? Dahil yan ang nararamdaman namin. Lagi mo nalang pinaparamdam na hindi kami sapat para sa'yo. Bakit ngayon mo lang sinasabi to? Kasi mas pinili ka naming intindihin. Pamilya mo rin kami. Kami ang pamilya mo. Walang masama na isama mo sila. Pero minsan, bigyan mo naman ng halaga yung oras mo para sa pamilya natin. Dapat kami ang priority mo. Dear Love, akala ko masayang araw yon para kay June. Para sa amin. Pero, hindi pala. Sa halip, nauwi yon sa isang komprontasyon. Mabigat at puno ng mga bagay na kinimkim. Matagal hindi umimik si James. Siguro, nag-isip siya. Siguro, sa wakas, hinarap niya ang sarili niyang pagkukulang. At pagkatapos ng mahabang katahimikan, humingi siya ng tawad sa anak niya. Sa pangakong hindi niya napanindigan. Bumawi naman siya agad pagkatapos nun. Ewan ko, pero pakiramdam ko, mabuti na rin nangyari yun. Kinailangan naming lahat ang sandaling yun. Masakit man, pero maayos ang naging resulta. Para maintindihan ni James na kami na ang pamilya niya. Mukhang naintindihan naman niya ang gusto namin mangyari ni June. Hindi naman yun paglayo, kundi pagbalanse. Hindi masama na isipin ang kapakanan ng iba. Hindi masama na lumabas, makihalubilo o magkaroon ng ibang kasama. Minsan nga, totoo ang the more the merrier. Pero para sa akin, prioridad dapat ang pamilya. Hanggat kaya mo, sulitin mo lahat ng oras na meron kayo. Kasi kinabukasan, pagising mo, lahat pwedeng magbago.